6 na taong gulang si Redentor nang matagpuan ni Lola Masyang at pagkaraan ng 1 taon, si Carlo naman ang kinupkup niya at itinuring ding sariling dugo at laman. Matanda lang ng 3 buwan si Redentor kay Carlo ayon sa birth certificate na kinuha ni Lola Masyang sa munisipyo. 5 taon pa ang matuling lumipas. Kanina pa alumpihit si Carlo. Mula sa ginagawang pagsilip sa gilid ng pader ng classroom ay natatanaw niya ang pangkat ni Dodong sa labas ng gate ng eskwelahan nila. Kinakabahan siya. Alam niyang sila ni Redentor ang inaabangan ng mga ito at siguradong hindi magtsatsagang tumayo doon ang mga ito para lang bumati at mangumusta. Patago siyang naglakad papunta sa classroom ni Redentor. Ingat na ingat dahil baka matanaw ng mga ito. Pareho silang grade 5, magkaiba lang ang section. 4 na room ang nakapagitan sa kanila. Nakita niyang nagwawalis ito kasama ng iba pang cleaner para sa araw na iyon. Hindi niya ito tinawag. Ang balak niya'y hintayin na lang itong lumabas. Pero nakita siya nito, kaya ipinasa sa kaklase ang hawak na walis at tilapitan siya. Bakit ganyan ang mukha mo? Napa-squat ka ba ni ma'am? Tanong nito. Marahil ay napansin agad ang kabang nakarehistro sa kanyang anyo. Mabilis niyang pinahid ang mukha gamit ang sariling palad at saka umiling. Kasunod nun, inilipat niya ang paningin sa may gate. Ha? Naguguluhang tanong ni Redentor. Hindi nito naintindihan ang ibig niyang sabihin, kaya tinignan niya ito at saka muling ipinaling ang mukha patungo sa gate ng kanilang paaralan. Hindi niya direktang masabi ang tungkol kina Dodong dahil may mga katabi silang iba. Sa pagkakataong iyo'y tumingin na rin si Redentor sa tinitignan niya. Putya, patay na naman tayo nito kay Lola. Umiiling nitong sabi. Napabuntong hininga naman siya. Upang makaiwas sa grupong nag-aabang sa kanila, sumabay sila sa paglabas ng kanilang teacher. Pangiti-ngiti pa sila habang naglalakad. Nakaangat ang mga dibdib at baba. Gaya ng inaasahan, hindi nga nakaporma sila Dodong, hindi nakalapit sa kanila. Laking pagkadismaya nila nang hanggang sa may kanto lang pala maglalakad ang teacher nila. Hindi naman nila maisumbong dahil ayaw nilang maging sentro ng tsismisan ng mga kaeskwela. Ayaw nilang masabihang duwag. Lalong-lalo na ang ipatawag pa ang lola nila dahil may mga sigang hindi nila malabanan. Malaman ng mga tao na hindi nila kayang ipagtanggol ang mga sarili at kailangan pang magsumbong para hindi magulpi. Iniisip pa nila ang pinakamainam na paraan nang huminto sa paglakad ang teacher nila at nag-abang ng masasakyan. At nang may humintong jeep, sumakay na. Nalintikan na. Yari tayo, sambit ni Redentor. Nagkatinginan sila at saka dahan-dahang lumingon. Nakita nilang papalapit na ang grupo ni Dodong sa kinatatayuan nila. Nakangisi ito habang sinusuntok pa ang sariling palad. Tinawag siya ni Redentor nang hindi ipinapaling sa gawin niya ang mukha.
nakatingin pa rin sa mga kalaban. Magkasalubong ang mga kilay nito at madilim ang mukha. "Oh," sagot niya at saka ibinalik ang tingin sa grupo nila Dodong. Kinakabahan siya. Kung mapapasubo ay tiyak na mapapaaway na sila. 2 laban sa 6. Ganun pa man, kung wala nang pagpipilian pa, lalaban sila. Nahinto ang pagmumuni-muni niya nang magsalita si Redentor. "Kapag sinabi kong takbo, takbo agad ah. Maliwanag ba?" sabi nito. Napanganga siya. Tatakbo pala sila. Mali pala ang naisip niyang mapapalaban na sila sa pangkat ng mga siga. Naigtad pa siya dahil hindi pa siya nakasasagot. Bigla nang sumigaw si Redentor. "Takbo!" Kumaripas nga sila sa pagtakbo. Hindi na nila inalam kung sinusundan pa sila nila Dodong. Basta't nagtatakbo na silang 2. Humahampas sa likod nila ang bag na may lamang libro. Kumakayod at lumalagutok ang suot nilang sapatos. Napapatingin ang mga taong nadadaanan nila. Ganon din ang mga nakasakay sa umaandar na jeep. Pero wala silang pakialam. Anuman ang iniisip ng mga nakakakita sa kanila ay hindi nila pansin. Ang iniisip lang nila, makalayo sa grupo ni Dodong, ang makaiwas sa gulo. Nakarating sila sa sementeryo ng mas maaga kumpara sa oras ng dati nilang pag-uwi. Ang sementeryo ang pinaka-boundary sa pagitan nila at ng grupo ni Dodong. Doon ay hindi na nakasusunod ang mga ito. Marahil ay natatakot sa lola nila. Natatakot na may nakatatandang makaalam sa pangingikil ng mga ito at panggugulo sa mga kapwa batang gaya nila. Sandali silang tumambay sa ilalim ng puno at doon sumagap ng hangin at magpatuyo ng pawis. Tinanggal nila ang suot na polo at saka ipinagpag ang mga sandong nakasuot pa. Nang magkatinginan, magkasabay na silang natawa. Muling pinagtawanan ang kanilang mga itsura. Inihit siya ng ubo dahil sa pagod at pagtawa. Maagap naman nitong hinampas-hampas ng palad ang likod niya. Pagkaraang maginhawahan ay muli na naman silang nagtawanan. Hindi na nila isinuot ang polo matapos makapagpahinga at magkaakbay ng naglakad pauwi sa kanilang bahay. Gabi. Habang nagpapahinga sa ibabaw ng nicho, napag-usapan ni Redentor at Carlo ang grupo ni Dodong. "Napapagod na ako sa katatakbo. Tangina," reklamo ni Redentor. "Shh!" saway ni Carlo at saka nag-aalalang nilingon ang kinaroroonan ng bahay nila. Tiyak na mapapagalitan sila ni Lola Masyang kapag narinig ang pagmumurang iyon ni Redentor. "Wala namang masama kung iiwas tayo sa gulo eh. Magsasawa rin ang mga yun." Paliwanag niya upang pahupain ang nararamdaman ni Redentor na inis. Sabi ng lola nila, umiwas sila sa away at mag-aral mabuti. Matanda na ito kaya hanggat maaari, ayaw nilang sumama pa ang loob. "Hindi tayo pwedeng ganito na lang. Kung palagi tayong iiwas, iisipin nun takot tayo. Lalo lang tayong tatakutin ng mga yun. Matapang lang naman yung si Dodong kasi maraming kasama eh. Suntukan kami lang. Tignan niya kung umubra siya sa akin. Mano-mano lang, walang tutulong."
Masyado nang maangas ang grupo niya. Isa lang ang mapabagsak ko sa kanila, siguradong magdadalawang isip na yung mga kasama niya. Para sila lang ang marunong manuntok Sila lang ba marunong manadyak? Bakit? Sila lang ba ang may bayag? Tayo rin! Kunot noo at mariin sabi ni Redentor. Natawa siya sa sinabi nito. Mabilis niya pang kinapa ang harapan na waring sinisigurong naroon nga ang sinabi nito at saka tumango bilang pagsang-ayon. Natawa ito sa ginawa niya. Kahit paano ay nabawasan na ang pagkakakunot ng noo. Tayo naman ay umiiwas lang. Sabi nga ni Lola, ang away madaling pasukan pero mahirap lusutan. Pagpapahinahon niya pa rin dito. Ayoko rin namang nakikipag-away Ayokong mapagalitan ni Lola. Mas takot ako sa walis ni Lola kesa dun sa suntok ng makakaaway ko. Pero kapag sumusobra na, dapat pinagbibigyan na. Bibigyan ng suntok at tadyak. Kahit madami pa sila. Basta isa-isa lang ang laban, ayos lang sa akin. Mas nakakapagod ang tumakbo kaysa manuntok. Pangangatwiran nito. Ano ka ba naman? Maigi nga nakakapag-jogging tayo. Pwede na tayong sumali sa Olympics. Dugtong niya. Sinabayan niya ng pag-arte na parang tatakbo at naghihintay lang ng pagputok ng baril gaya sa paliksahang iyon. Natawa na si Redentor. Puro ka kalokohan. Halika na nga, pumasok na tayo. Baka magkakulani na ang kilikili ni Lola, kakakaway sa atin. Natatawa pa rin itong sabi. Itinuro nito ang lola nila na panay na nga ang kaway sa kanila. Tinatawag na sila at pinauuwi. Magkaakbay na silang naglakad palapit sa matanda. Nang makalapit ay pinagitnaan nila at inakbayan. Sa kanan si Redentor at siya namay sa kaliwa. Nagbibiruan pa rin sila nang pumasok sa bahay. Pansamantala silang natahimik sa loob ng 3 araw dahil walang dodong na nakatayo sa tapat ng kanilang eskwelahan. Nakalalabas sila at nakauuwi nang hindi na kailangang patagong tumalilis o tumakbo. Ang akala niya, nagsawa na ito, gaya ng napag-usapan nila ni Redentor. Ngunit nagkamali siya. Dahil nang mag-isa siyang magtungo sa palengke upang bumili ng gagamitin sa proyektong ipapasa sa kanilang guro, natuklasan niyang inaabangan siya nila Dodong.